What up, everyone? Another day, another verse. So, Psalms chapter 13, verse 1, 5, and 6. Sabi dito is, hanggang kailan, O Diyos, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Verse 5, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas mo. O Diyos, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Sinulat to ni David during the time na ang dami niyang kalaban, tapos humihingi siya ng tulong kay Lord. Nagpe-pray siya kay Lord, pero para bang hindi siya dinidinig ng Panginoon or parang hindi nakikinig sa panalangin niya yung Lord. At parang hindi siya pinapansin, ganun. Pray siya ng pray for help, pero hindi siya tinutulungan ng Panginoon. Sa kabila nung hindi pagdinig ng Lord sa kanya, is patuloy pa rin siya nagtitiwala sa magagawa ng Lord sa buhay niya. And sabi niya, patuloy niya nga awitan ang Panginoon dahil sa kabutihan ng Panginoon. Naniniwala siya na mabuti ang Lord at may plano ang Lord. How about kayo? Dumating na ba sa panahon na parang nagpe-pray kayo pero parang ang tahimik ng Panginoon? Parang hirap na kayo. Ginagawa niyo naman yung the best niyo. Pero during our prayer, para bang hindi dinidinig ng Lord. Para bang pray tayo ng pray, pero nandyan ka ba talaga, Lord? Bakit di mo ako pinapansin? Parang ganun. I know na iba sa inyo, pinagdaanan na rin yung pinagdaanan ni David kasi ako mismo pinagdaanan ko siya. So sometimes sa buhay natin, may mga prayer tayo na ginagawa naman natin yung will ng Lord sa buhay natin, 'di ba? Tumatawag tayo sa kanya, nagbibigay tayo ng glory sa kanya, lumalakad tayo sa kalooban niya. Tapos pag akala natin pag yung lumalakad na tayo sa kalooban niya is magiging smooth sailing na ang lahat. I-bless ka, pagpapalain ka. Alam mo 'yun. Magiging okay yung buhay mo. Pero dumating na ba kayo sa point na para bang nasa lumalakad naman kayo sa kalooban ng Panginoon, pero para bang hindi ka pa rin niya pinapakinggan? Nagpe-pray ka naman lagi, pero ang tagal-tagal na sagot niya. Di ba, kagaya ni David? I know na nangyari na rin sa iyo. Bali, pinagdaanan ni David, pinagdaanan ko, I know pinagdaanan nyo rin ito. Na para bang pakiramdam nyo mag-isa kayo, kagaya ni David, di ba? Alam mo naman na may Lord, naniniwala ka naman na totoo siya, naniniwala ka na buhay siya. Pero nagpe-pray ka, hindi ka niya pinapakinggan, or hindi ka niya sinasagot, di ba? So, si David, kahit ganun na nangyari, patuloy pa rin siya na nagtiwala. Patuloy siya nagtiwala sa kay God. Patuloy pa rin niyang inilagay ang kanyang buong pagtitiwala kay God. How about tayo? Hanggang sa huli ba, magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon? Di ba sabi nga, na may nabasa akong quote dati or narinig ko na ang tunay daw ng pananampalataya is yung pananampalataya na patuloy kang sumusunod sa Panginoon kahit hindi mo naman nakukuha yung gusto mo. Ito yung pinagpe-pray mo, pero iba yung binigay ng Lord. Pero sumusunod ka pa rin sa Kanya. Yun talaga yung pananampalataya. So, nawa maging kagaya tayo ni David. Nawa ay patuloy tayong umawit, magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng mga nangyayari na maganda or hindi maganda sa ating buhay. Hindi porke sumunod na tayo sa Panginoon ay, alam mo yun, parang buhay doon ka na, buhay donya ka na, di ba? Talagang yayaman ka or lalaki yung bank account mo. Possible na mangyari kung gusto mo ibigay sa inyo ng Lord, will ni Lord. Pero hindi naman laging ganun. And sometimes pa nga, the more na lumapit tayo sa Panginoon, the more pa tayo problema ng mas matindi doon sa problema natin nung hindi pa natin kilala si Lord. Diba? Naranasan niyo na ba yun? Alam niyo kung bakit? Dahil ang kalaban, alam mo yun, ang kalaban, hindi niya hayaan na
dati kanyang kakampi tapos nasa Lord ka na ngayon, hindi niya hayaan. Double time yan, makikipaghilahan talaga yan. Pero ang kagandahan nun, wala siyang panama sa Panginoon na kinakampihan mo. If God is for us, who can be against us? Sabi nga, di ba? So kumampi na tayo sa matatag at no match na no match ang kalaban. Pagdating sa makapangyarihang Diyos na meron tayo. Okay lang magtanong kay Lord. Okay lang. Yun ang kagandahan sa Diyos na meron tayo. Na okay mo siyang tanungin na hanggang kailan mo ko, Lord? Lord, hanggang kailan mo ba ako pag-aantayin? Hanggang kailan mo ba sasagutin yung panalangin ko? Or hanggang kailan mo ko ipapanalo rito? Sabi nga ni David doon, kung babasahin natin Psalms 13, hindi ko na lang sinama doon sa binasa ko. Pero according to Psalms 13, sabi ni David, Panginoon, pag nakita ng mga tao na hindi na tinatalo-talo nila ako, something like that. Pag nakita nila tinatalo-talo nila ako, magmamalaki sila sa sarili nila. Kumaga sabihin nila na, tinalo ko si David. Kaya naniniwala siya na ang Diyos ay may gagawin sa kanya. Anong ginagawa lang ni David? Tinatanong niya si Lord kung hanggang kailan. Pinupuri niya si Lord. Patuloy niyang inaawitan si Lord. Dahil wala pa yung victorious na siya. Dahil alam niya, nakakampi niya ang Panginoon. Lapit ka lang kay Lord. Lumapit ka na totoo ka sa sarili mo. Kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Kanya. Alam mo yung para kang nag-e-express ng sarili mong nararamdaman sa ama mo or sa magulang mo. And ang katotohanan, ama talaga natin siya. Di ba? Ang sabi sa John 1:12, kung sino man daw ang naniwala at tumanggap sa pangalan ni Jesus, binigyan niya ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Di ba? So, binigyan niya tayo ng karapatan na tawaging anak. Tawagin natin siyang ama at anak niya tayo. So, kung malungkot ka, tawag ka sa Lord. Kung pagod ka, Lord, pagod ako. Tawag ka sa Lord. Sabihin mo sa Kanya. Tatakot ka, sabihin mo sa Kanya. Gaya ni David, di ba? Kung masaya ka, sabihin mo sa Kanya. Di ba? Pasalamatan mo siya. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, maaari mong sabihin sa Kanya. Dahil siya yung tunay na makakaunawa sa'yo. Dahil siya yung dahilan kung bakit ka nandito sa mundong ito. At hindi siya genie, mga kapatid. Hindi siya genie na para bang pag nag-pray ka, ibibigay sa'yo yung gusto mo. Diba? Na parang, your wish is my command. Na para bang ikaw yung Lord, siya yung servant mo. Baliktad. Siya yung Lord, tayo yung servant. So, magre-request tayo sa Kanya and nakadepende sa Kanya kung ibibigay niya yun o hindi according to His will and His grace. According sa purpose, diba? Ngayon, dahil sa siya yung nasusunod, kung sinabi niya na yes, no, or wait, yung sagot dun sa prayer mo, patuloy ka na magtiwala sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita yung sagot. Kahit naghihintay ka pa, kahit nasa waiting season ka, patuloy kang maglingkod sa Kanya, patuloy kang kumapit sa pag-ibig niya, naniniwala ka na mahal ka niya, at hindi ka niya pababayaan at tapat siya sa mga pangako mo sa iyo. So kung may mga bagay na parang nahihirapan tayo na ipagkatiwala sa Kanya, dahil alam natin na baka naman, hindi ako mag-pray kasi alam ko hindi naman ako sasagutin ng Panginoon eh. Alam mo yan. So ipagkatiwala mo lang sa Lord ang lahat. Di ba? Tiwala mo lang sa Lord ang lahat. Sa gitna ng problema, sa gitna ng paghihintay natin, sa gitna ng pagod, kapaguran, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon at maniwala tayo na mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan. So, patuloy tayo humawak sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabi sa Bible pa nga, when the time is right, He, the Lord, will make it happen. Pagkakaloob niya yung mga pinapanalangin natin according to His time, according to His will. God bless everyone at patuloy natin palaganapin yung salita ng Lord dahil kailangan ng mga tao yung mga salita na nagmumula sa Panginoon. God bless everyone.